The Boss Husband. Credit to the author. 1311-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Hindi kailanman naramdaman ni Justin ang gayong kawalan ng pag-asa mula sa pagiging nakahiwalay sa 10,000 Demon Realm. Nagawa pa rin ni Harlot na lumipad ng malalayong distansya ng walang kahirap-hirap kahit na pagkatapos na labanan si Justin. Sinabi niya na ang kanyang kapangyarihan ay pinigilan dahil sa kakulangan ng espiritual na enerhiya sa larangang ito, kaya gaano siya kalakas sa labas ng mundo. Walang pakialam si Justin na matalo sa kanya, nagsisilang siya sa pagkaladkad kay Lucille dito. Ang masama pa, hindi magiging madali na palitan ang kanyang nawawalang True Yuan, ngunit kahit na makabawi siya, hindi pa rin siya makakalaban kay Harlot. Matapos lumipad sa silangan ng ilang panahon, nagsimulang lumitaw ang mga gusali sa ibaba nila. Ang tradisyonal ngunit kaakit-akit na arkitektura ay nagparamdam na para silang nasa Jiangnan. Sa sandaling pumasok sila sa gusali sa pinakamataas na bundok, ang mga puting nephrite ay nakatile sa isang mahabang koridor patungo sa isang marangyang palasyo. Kamukha ito ng palasyo ng emperador ngunit mas katangi tanging bersyon nito. Jade Fox Palace ay nakasulat sa lentel na may gintong tinta. Bahagyang nasulyapan ni Justin ang palasyo nang maramdaman niyang bumagsak ang kanyang katawan. Inihagis ni Harlot ang telang seda at itinapon si Justin sa isang kulungan sa ilalim ng lupa. Ito ay isang lihim na mekanismo. Ang pagbubukas ng mekanismo ay binubuo ng dalawang bakal na tabla, kumikinang na may mga gintong inscription. Nahulog si Justin sa siwang nang bumukas ang mga board. Sinubukan niyang makaalis dito ngunit nakaharang siya ng isang gintong pader ng liwanag. Sa isang malakas na kalabog, bumagsak si Justin sa lupa. Tumayo si Harlot sa himpapawid at tinutuya ang kanyang walang kwentang pagsisikap, "Brat, itigil mo na ang pagsubok. Nakuha ko ang bilangguan na ito mula sa Endless Sea at gawa ito sa Great Ancient Iron kaya pinipigilan nito ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Sa restriction array na ginawa ko, hindi ka na makakalabas dito sa kasalukuyan mong pagtatanim. Pakinggan ang payo ko at manatili bilang bilanggo ko." Bumagsak si Justin sa nagyayelong bakal na sahig at napagtanto na walang mga bitek sa madilim na espasyong ito. "Damn it! Harlot, lumapit ka sa akin kung gusto mong ipaghiganti ang iyong mga nasasakupan, ano ang silbi ng pagpapakulong sa akin?" Galit na galit si Justin. Naghihingalo na siyang makaalis sa kaharian na ito. Kailan kaya siya makakarating sa Heaven Tower ngayong nakakulong na siya? Ngumisi si Harlot, "Bakit? Hindi mo man lang ako matatalo at iniisip mo pa ring pumunta sa tore. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito, kahit na 50% lang ang tsansa kung makaligtas sa 79 na antas ng Zeking Heavenly Lightning. Ikaw naman. Sumuko ka na lang." Pagkasabi noon, bumalik si Harlot sa kanyang silid na nakabalot pa rin si Lucille sa kanyang telang seda. Naka-standby na ang kanyang mga katulong at agad silang yumuko sa kanyang hitsura. Ibinigay ni Harlot ang walang malay na si Lucille sa isa sa mga katulong, ipadala siya sa kaliwang silid. Paglingkuran siyang mabuti. Ipinagbabawal siyang lumabas ng silid ng walang pahintulot ko. Naiintindihan mo ba? Oo, aking Panginoon. Ang katulong ay hindi nang ahas na tanungin siya, dinala si Lucille sa kanyang silid. Sa sandaling inanyayahan niya ang mga katulong na umalis, si Harlot ay umupo ng maayos sa kanyang upuan at nagpakawala ng hininga. Naririnig niya pa rin si Justin na bumagsak sa bakal ngunit ang kulungan ay tumigil, hindi naapektuhan ng kanyang lakas. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang sama ng loob habang bumubulong, "Diyos ko, bakit ka nagpadala sa isa pang walang ingat na lalaki gayong halos nakalimutan ko na siya?" Malamig ang hangin sa Central noong malapit nang matapos ang Enero. Si Marian ay hindi dapat maapektuhan ng ganitong uri ng panahon dahil siya ay isang cultivator ngunit ang taglamig ay nakaramdam pa rin ng kakaibang lamig sa kanya. Gabi na at nakatayo si Marian sa labas ng palasyo ng mga bata sa Central, naghihintay na magpakita ang kanyang anak tulad ng ibang ordinaryong magulang. 2 linggo na ang lumipas mula nang mawala si Justin at wala pa ring balita tungkol sa kanya. Ayaw ng Gibson clan na magkulong si Marian sa bahay kaya iminungkahi nilang mag-sign up ng mga klase para sa Leia sa Children's Palace.
Matalino si Leia at ang kanyang magandang memorya ay naging mas madali para sa kanya na matuto ng anuman, kaya't higit na ginugol niya ang kanyang oras doon sa pakikipaglaro sa iba pang mga bata. Sa totoo lang, maaaring kumuha ang Gibson clan ng mga profesional na guro para magturo kay Leia sa bahay ngunit gusto nilang panatilihing abala si Marian. Alam ni Marian ang kanilang mabuting hangarin kaya't sumama siya rito. Sa loob-loob niya, alam niya siguro na ito ang makakapagpawala ng kalungkutan at pananibik sa asawa. Hindi siya makatulog nitong mga nakaraang araw. Binabangungot siya at hindi niya napigilan ang sarili na isipin ang pinakamasamang senaryo. Paano kung nawala talaga si Justin? Ano ang dapat niyang gawin pagkatapos? Tinawagan din siya ni Talia at ng iba pang kababaihan sa Stonegate dahil hindi nila makontak si Justin sa kanyang cellphone. Si Marian ay hindi nang ahas na sabihin sa kanila ang totoo, nag-aalala na silang lahat ay pupunta sa Central dahil ito ay magpapulalo lamang. Kinailangan niyang magsinungaling na sinasabing nasa isolation training si Justin at ayaw niyang maabala. Walang naghinala sa kanya o nag-aalala tungkol kay Justin, marahil dahil ang tiwala at paghanga nila para sa kanya ay malalim. Mommy! Isang pamilyar na boses ang humila sa kanya mula sa kanyang pag-iisip. Ngumiti si Marian at ibinuka ang kanyang mga braso para yakapin si Leia na tumatakbo palapit sa kanya. Ang batang babae ay nakasuot ng asul na cardigan at itim na pampites para sa kanyang klase sa sayaw. Habang nakayakap si Leia, naglakad si Marian patungo sa kanilang sasakyan at tinanong siya ng karaniwang tanong, Leia, ano ang natutunan mo ngayon? Inaasahan ni Leia ang tanong na ito, nakipaglaro ako sa Go kasama ang guro ngayon at inalis ko ang maraming bato ng guro ngunit huminto ang guro sa kalahati. Malapit na akong manalo. Nanatiling blanko si Marian saglit at isang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang kanyang anak na babae lamang ang nakakapagpakalma sa kanyang kaba at nagpapangiti sa kanya. Darling, kailangan mong magmadali sa iyong guro sa susunod na pagkakataon, kung hindi, mahirap para sa guro na turuan ang ibang mga bata, sabi ni Marian. Tumango si Leia at iniba ang topic, Mommy, kakain na ba tayo? Sikitan pa ang araw at naiisip mo na bang kumain? Nagugutom ako. Kinurot ni Marian ang kanyang pisngi at pumasok sa kotse. Ang driver ay isang babaeng sundalo na itinalagang magmaneho kina Marian at Leia at pinaandar niya ang makina nang makapasok na sila sa kotse. Nagmaneho sila papunta sa highway ngunit makalipas ang halos 10 minuto ay may hamarang sa kanila mula sa likuran na may kumikislap na ilaw. Nataranta ang sundalo nang makita ang isang sasakyan ng pulis at ngumiti siya kay Marian, Ma'am, mukhang kailangan na nating huminto. Tumango si Marian nang hindi nag-iisip tungkol dito. Nang huminto sila sa gilid ng kalsada, huminto ang sasakyan ng pulis sa likuran nila at dalawang naka-uniforming opisyal ang dumaan. Sinenyasan nila ang sundalo na buksan ang pinto at ibinaba niya ang kanyang bintana para tanungin, Sir, parang hindi ako lumampas sa speed limit. Hindi pinansin ng isa sa mga opisyal na may pekes sa mukha ang tanong niya, sa halip ay ngumisi siya habang nakahawak sa leeg niya. Malinaw na narinig ang tunog ng basag ng buto habang nabali ang leeg ng sundalo. Agad namang nag-react si Marian. Hindi sila mga pulis. Sila ay tinanggap ng isang tao upang salakayin sila. Nagpout si Leia at sumigaw ng nanlalaki ang mga mata, Mommy. Mga masama sila. Ang isa pang peking pulis ay hindi nagdalawang isip at naghagis ng bola sa backseat. Mabilis na nabaril ang gas mula sa bola ngunit huli na para mapigil ni Marian ang kanyang hininga. 13-12. Isang walang amoy na gas ang pumasok sa kanyang respiratory tract na agad na nagparamdam kay Marian na nahihilo. Bagamat nasa tuktok na siya ng yugto ng hautian, hindi pa rin ito napigilan ang kanyang pagiging matamlay. Tila hindi naapektuhan si Leia, iniyuko ang kanyang ulo habang nakatingin sa bilog na bola na may nalilitong ekspresyon. Hindi nagtagal, sumulong siya at sinipa ang lalaking mukha ng acne. Hindi niya inaasahan na si Leia ay magiging immune sa paralyzing gas, ngunit mabilis siyang nag-react, iniiwasan ang kanyang sipa sa oras at hinawakan ang kanyang binti. Si Marian ay nababalisa lamang na nakatingin sa kanila habang nakahiga siya sa upuan ng kotse. Nang makita kung paano niya napigilan ang pag-atake ni Leia, tiyak na mayroon din siyang mga diskarte sa paglilinang, kahit na hindi siya isang cultivator. Si Leia ay katutubo na ibinaba ang kanyang kabilang binti patungo sa kanyang ulo ngunit nagawa pa rin niyang harangan ito ng kanyang braso. Damn it, this is insane.
Medyo matigas ang internal energy niya. Bro, bilis. Patumbahin mo siya. Gotcha. Hinawakan ng maayos na lalaki sa tabi niya ang mga braso ni Leia bago sinundot ng malakas ang likod ng kanyang leeg. Maaaring may pambihirang pangangatawan si Leia ngunit napakababa ng kanyang cultivation para makitungo sa dalawang sinanay na lalaki. Sa matinding sundot sa likod ng acupuncture point ng kanyang leeg, agad na nahimite si Leia. Damn, this chubby girl is tastier than her mom. We're lucky that things didn't get out of hand. The acne-faced guy looked around to check on their surroundings before telling his accomplice, "Bro, ilabas mo ang babaeng ito at ako ang magbubuhat sa batang ito. I bet there's a tracker in this car, just leave it." Tumango ang kanyang kasabwat at kinaladkad si Marian palabas ng backseat. Nagkunwari siya na parang sinusubukan niyang suportahan si Marian at itinulak siya sa likod ng kanilang police car. Sinubukan ni Marian na tumakas sa pamamagitan ng pagtulak sa pinto ng kotse ngunit mabigat ang kanyang ulo. Hindi nagtagal, sinakop ng dilim ang kanyang larangan ng paningin at siya ay nahimete. Bumalik sa mansyon ng angkan ng Gibson, nakita si Gavin na nakaupo sa isang bangkito na gawa sa bato habang humihigop sa kanyang tsaa, nakatingin sa hardin ng gulay sa kanyang harapan. Maaari siyang umupo doon ng ilang oras, hindi naapektuhan ng malamig na hangin dahil medyo malusog pa siya. Biglang sumugod ang isang matandang gwardya sa likod bahay. Na may kinakabahang boses, nagulat siya kay Gavin, "Marshal, young madam at Miss Leia ang sasakyan ay tumigil sa pag-aandar sa highway. Hindi namin sila maabot." Ang mapayapang ekspresyon ni Gavin ay naging mahigpit. Ano ang tungkol sa mga taga-subaybay sa kanila? Ang mga signal ay nagambala ng mga radio wave. Ang mga kidnapper ay mga propesyonal. Sabi ng guard na nakakunot ang noo. Kung gayon ay hindi tayo dapat mag-aksaya ng oras. Ipaalam kay General Collins at tulungan siya sa pagsubaybay sa lahat ng kaina-hinalang target at sasakyan. Makinig sa kanyang mga utos at huwag ipaalam sa iba ang tungkol dito. Agad na nagbigay ng utos si Gavin. Sumaludo sa kanya ang gwardya at nagmamadaling lumabas para isagawa ang kanyang misyon. Tumayo si Gavin na may time na ekspresyon, bumubulong-bulong habang nakatingin sa hardin, may nawalan na ng pasensya. "Brat, hindi ko na kayang ituloy ang pagkilos kung hindi ka babalik kaagad." Dumating ang gabi sa timog kanlurang bahagi ng Central kung saan ang buwan ay nagliliwanag sa isang daungan na hindi na gumagana. Ang mga batch ng mga container sa pagpapadala ay inilagay sa paligid ng bodega, na nag-iwan ng isang bakanting lugar na bukas sa gitna. Ang bodega ay ganap na nakasara ng malapit na ang tanging pinagmumula ng hangin na nagmumula sa mga lagusan. Sa sandaling ito, ang bodega ay maliwanag na naiilawan kasama ng isang dosenang matipunong lalaki na nakapalibot kay Marian at Leia. Nakatali si Marian sa isang upuan na may mga lubad na nylon. Naubos na ang gamot at kahit na makawala siya sa mga lubad, alam niyang imposibleng makaalis doon sa dami ng taong nakapaligid sa kanila. Mas nag-aalala si Marian sa kanyang anak. Hindi makagalaw si Leia pagkatapos na silyuhan ng acne guy ang kanyang acupuncture point. Napilitan siyang umupo sa isang upuan ng masunurin na may nakakaawang ekspresyon. Nagbabantang tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Hindi kailanman naging dehado si Leia mula nang magkaroon siya ng matigas na pangangatawan. She was already doing her best to stay strong, considering the fact na hindi siya umiiyak kahit natalo siya. Sa wakas ay naunawaan ni Leia kung bakit patuloy na hinihiling sa kanya ng kanyang ama na gawin ang kanyang makakaya sa paglilinang. "Sino kayo? Aware ba kayo sa mga kahihinatnan?" Dinuraan ni Marian ang nagngangalit na mga ngipin. Naiinis na sinabi ng acne guy, "Syempre gusto namin. Ikaw si Madam Marian, ang young madam ng Gibson clan. Kung gayon, ang lakas ng loob mo. Bakit hindi pwede?" The acne-faced guy sneered, "Ang target natin ay ang mga miyembro ng Gibson clan. Lalo na ang katabi ni Justin. Ikaw ang asawa ni Justin kaya ikaw ang una naming target." Handa si Maria na marinig ito, ngunit wala pa rin siyang pag-asa nang marinig na hinahabol nila si Justin. "Hindi ka ba natatakot sa asawa ko?" Sinubukan ni Maria na pakalmayan ang sarili. Natawa naman ang mga lalaki sa tanong niya. "Madam Lysander, pakinggan mo ang payo ko at itigil na ang pagiging matigas. 2 linggo nang nawawala si Justin, ang impormasyong ito ay hindi ibinunyag sa publiko ngunit narinig namin ito mula sa isang mapagkakatiwalaang source kaya itigil ang pagtatangkang lokohin kami.
Nahulog ang puso ni Marian, tiyak na may dahilan para kamuhian ninyo ang aking asawa. Magiging tapat ako sa iyo. Nagtrabaho kami noon sa ilalim ng mga espesyal na puwersa ni Commander Shane. Utang namin kay Commander Liang at sa Liang Clan. Justin, isa siyang demonyo, pinatay niya si Commander Liang at ang anak niya dahil lang sa malakas siya at suportado siya ng Gibson Clan. Kailangan nating ipaghiganti ang commander natin. Kumunat ang noo ni Marian at tumawa, mga sundalo ng Liang Clan. Kung ganoon nga, bakit hindi nyo na lang kami pinatay? Bakit kayo nagpanggap na pulis para lang kidnapin kami? May kumislap sa kanyang mga mata, as expected of the genius businesswoman of Zenica, you're still as sharp as ever kahit nagbitiw ka na sa trabaho mo. Tama, may ulterior motive tayo. Umiwas ng tingin si Marian. Nagkaroon siya ng magaspang na ideya ng mga bagay-bagay ngayon. Madam Lysander, huwag kang masyadong magmalaki. Hindi pa namin kayo pinapatay dahil mas maganda ang plano namin para sa paghihiganti, ngumiti siya, nakarating na lahat ang mga kapatid namin dito sa rurok ng yugto ng Hautian. Maaaring maging mabigat kami sa Zenica ngunit hindi pa rin sapat para harapin ang angkan ng Yang. Alam namin na si Justin ay maaaring kumilos ng napakayabang dahil kung hindi ay naabot mo ang discarding ito. Hautian stage sa napakaikling panahon, bukod pa doon, nakakabilib din ang cultivation ng iyong anak. Humalaklak si Marian, nagtatalo ka sa paligid dahil wala kang lakas ng loob na patayin kami. Sinusubukan mo lang kaming linlangan para makuha ang cultivation technique. Sinusubukan mo lang kaming gambalain sa pagsasabi na pinaghihiganti mo ang Liang Clan. Ang acne-faced guy ay naging matigas sa kanyang mga salita. Hindi nagpakita ng awa si Marian at tumingin siya sa kanya na may malamig na tingin, bumalik ka at sabihin kay Gilmore na dapat na siyang sumuko sa paggamit ng mga ganitong paraan para linlangan ako. Parte pa rin ako ng Gibson Clan kahit hindi pa bumabalik ang asawa ko. 1313. Tumawa ang acne-faced guy nang banggitin niya si Gilmore, Premier Ning. Sinasabi ng mga sabi-sabi na siya ang biological father mo. Bakit mo naisip na gagawin niya ito sa inyo? Bakit hindi siya? Ito ang central, na walang karelasyon at background, hindi kayo nakarating dito. Sumagot si Marian. Bumantong hininga ang acne-faced guy, ito ay walang kabuluhan. Wala itong kinalaman sa amin. Isang pangungusap lang ang mayroon ako para sa iyo, sasabihin mo ba sa amin o hindi? Walang kwenta na tanungin ako nito. Wala akong alam sa cultivation technique ng asawa ko. Nababalisa si Marian ngunit sinusubukan pa rin niyang huminto ng oras, umaasang may makakahanap sa kanila dito. May hinihintay ka bang pumunta dito at iligtas kayong dalawa? Sabi niya sa pang-aalipusta, prangkahan ko, kahit sino pa ang pumunta rito, wala tayong takot basta hindi si Justin. Kinagat ni Marian ang kanyang mga labi at nanatiling tahimik. Hinaplos ng acne guy ang mukha niya at bumantong hininga, Madam Lysander, baka wala kang alam sa isang bagay. Ang dahilan kung bakit kaya mong manatiling buhay sa ilalim ng mga mata ng napakaraming makapangyarihang tao ay dahil nagpakasal ka sa isang taong nakakatakot. Hindi dahil ikaw ang illegitimate na anak ng big shot, at hindi rin dahil presidente ka ng isang kumpanyang multinasyonal. Pero ngayon, baka nawawala na ang lalaki mo sa isang kumpanya. Hindi kami mangangahas na saktan ka. Namula ang mga mata ni Marian at nagsalita siya sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, magiging maayos siya. Who cares? At least wala siya ngayon. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kasakiman at pinagmasdan niya ang kaaya-ayang anyo ni Marian bago lumapit upang hawakan ang kanyang pisngi. Bad guy? Don't you dare touch mommy. Papatayin kita. Galit na sigaw ni Leia ngunit may nagtakip ng bola ng tela sa bibig niya. Hindi siya makagalaw dahil sealed ang kanyang acupuncture point. Ang mga luha ay nagbabantang bumagsak habang siya ay nag-aalalang umungol sa pamamagitan ng tela sa kanyang bibig. Huwag mong sasaktan ang anak ko. Bata pa lang siya. Sumigaw si Marian ngunit hindi nila siya pinansin. Natakot si Marian nang hahawakan na siya ng kanyang kamay. Ang malakas na pakiramdam ng pagtutol ay tila na alarma ang tagapagtanggol sa kanyang palso. Narinig ang matalim na sigaw ng isang phoenix. Ang Feng Xiang bracelet ay kumikinang sa berdeng apoy nang maramdaman nito ang malakas na pagtutol mula sa may-ari nito. Isang buhay na green fire phoenix ang lumipad palabas sa Feng Xiang bracelet at sinuntok mismo sa lalaking may acne.
Siya ay gumalaw pabalik ng katutubo upang maiwasan ang berdeng apoy. Namuo ang malamig na pawis sa buong katawan niya sa gulat. Ano ito? Nagulat din ang iba sa grupo na nakatitig kay Marian na may tame time na ekspresyon. Ang hitsura ng berdeng apoy ay sinunog ang mga lubid at naging abo. Nakahinga si Marian at nagmadali siyang pumunta sa Leia para tanggalin ang tela sa kanyang bibig at kalasin ang tali sa kanya. Ang Green Fire Phoenix ay matalino. Hindi nito inatake ang mga hindi palaban, lumilipad lamang sa paligid ng Marian. Masasabi ng matipunong lalaking iyon na makapangyarihan ang Fire Phoenix. Hindi man nila naiintindihan ang nilalang na iyon, hindi talaga ito nagtanim ng labis na takot sa kanila. Ito ay dahil napagtanto nila sa lalong madaling panahon na hindi sila aatakehin ng Fire Phoenix, ibig sabihin ay hindi kayang kontrolin ni Marian ang kapangyarihang ito. Sa katunayan, ang Feng Xiang bracelet ay isang mahusay na armor ngunit hindi mailabas ni Marian ang buong potensyal nito dahil wala pa siya sa yugto ng Golden Core, higit pa sa yugto ng Soul Formang. Mapoprotektahan lang siya ng Feng Xiang bracelet na ito at hanggang doon na lang. Guys, don't be afraid of it. This is nothing, don't forget that we have weapons also. Ang acne-faced guy hollered at hinaila ang isang silver Desert Eagle baril. Itinutok niya ito kay Marian at sumunod ang iba, binunot ang kanilang mga baril na may mga ngiti sa kanilang mukha. Nakatutok sa kanya ang dosenang semi-automatikong pistola. Ang mga itim na barrels ay tila mga mapanganib na kanya na maaaring pumatay sa kanya kaagad. Madam Lysander, iniwan ba ito sa iyo ng iyong asawa bilang iyong pangproteksyon na anting-anting? Iyan ay ilang magagandang bagay. The acne-faced guy said while grinning, I'm curious about something, can it block bullets? Or more like can the bracelet protect the both of you at once? Pagkasabi nito, itinutok niya ang baril kay Leia. Hindi. Napasigaw si Marian at hinaila si Leia sa kanyang mga bisig. Gayunpaman, kahit anong pilit niyang takpan siya, nakahantad pa rin si Leia sa ilalim ng mga baril habang napapaligiran sila. The acne guy snickered, Madam Lysander, you know that gun shooting is a piece of cake to US. We're all capable of shooting your daughter's head or any other part of her body. Siyempre, baka maprotektahan siya ng bracelet mo, pero paano kung hindi? Namutla si Marian. Ito ay isang banta. Ngunit wala siyang magagawa tungkol dito kahit na alam niyang banta iyon. Hindi niya kayang isugal ang buhay ni Leia. Paano kung mapoprotektahan lamang ng Feng Xiang bracelet ang nagsusuot? Harangin kaya ni Leia ang mga bala sa kanyang pangangatawan. Kahit na magagawa ito ni Justin, hindi niya masasabi ang parehong para kay Leia. Hindi maisip ni Marian kung ano ang mangyayari kung ang kanyang anak na babae ay nabaril ng lahat ng mga baril na ito. Paano ang pagbibigay ng Feng Xiang bracelet kay Leia? Ngunit paano kung hindi niya matrigger ang protective function ng bracelet? Napagtanto ni Marian na hindi niya kayang makipagsapalaran dahil ang kaligtasan ng kanyang anak ang kanyang numero unong prioridad. Mommy, huwag kang umiyak. Si Leia ay hindi natatakot. Hindi alam ni Marian na siya ay humahagulgol. Hindi pa rin makagalaw si Leia kaya ganito na lang ang pag-aaliw niya. Napagtanto ni Marian na siya ay lubos na inutil. Ni hindi niya maprotektahan ang kanyang nag-iisang anak na babae kung wala si Justin. Madam Lysander, may limitasyon ang aming pasensya. Hindi kami magpapaputok kung handa kang tanggalin ang iyong bracelet. Kung hindi, kailangan naming subukan kung ang bala ay maaaring dumaan sa iyong minamahal. Tatanggalin ko na. Lumingon si Marian at sumigaw, natatakot na baka masira siya kapag tumigil siya ng oras. Sa nanginginig na mga kamay, tinanggal ni Marian ang pulseres at inilagay ito sa sahig. Naglaho ang Fire Phoenix kasama ang berdeng apoy na parang panaginip lang ang lahat. Ang mga lalaki ay natawa at ang lalaking may acne ay lumakad pasulong upang itulak si Marian pabalik sa upuan bago itinutok ang baril sa kanyang noo. Alam ni Marian na hindi siya kalaban sa kanila dahil mas mababa ang kanyang cultivation kaysa sa yugto ng Golden Core. Ang paglaban ay magdudulot lamang ng pinsala kay Leia. Hinawakan ng acne-faced guy ang baril at lumingon kay Leia na nakapout na pag-isipan ko. Kung hindi sasabihin ni Madam Lysander ang tungkol sa cultivation technique, tanungin ko na lang itong batang ito. May internal energy na ang anak ni Justin sa murang edad. Sigurado akong mas superior ang cultivation technique niya kaysa sa iyo. Chubby girl, sabihin mo sa amin ang cultivation technique na ang tatay mo.
Kitang-kita sa kanyang munting mukha ang pagkamuhi, masama kang tao, darating si Daddy at papatayin kayong lahat. Hey! Para ka lang ni Justin, mabangis na sa murang edad. Kinurot niya ang pisngi ni Leia, let me tell you something, chubby girl. Mamamatay ang mommy mo dito kapag hindi mo sinabi sa amin. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata nang marinig iyon ni Leia. Nanginginig ang kanyang mga labi habang nakatingin kay Marian, hindi ko alam. Nasa sakit si Marian ngunit gumaan ang loob niya na naaalala pa rin ni Leia ang mga salita ni Justin. Umiling ito sa kanya, senyales na tumahimik na lang tungkol dito. Hindi na napigilan ni Leia at napasigaw siya, masama kayong lahat. Ayokong mamatay si mommy. Huwag kang umiyak. Tumigil ka sa pag-iyak o papatayin ko ang nanay mo. The acne-faced guy roared na ikinagulat ni Leia. Hindi man lang siya ng ahas na huminga ng mabigat, sumangot habang nakatingin kay Marian na may luhang titig. Pakiramdam ni Marian ay parang may tumutusok sa kanya ng paulit-ulit at hinihiwa ang kanyang puso. Mas masahol pa sa kamatayan ang pakiramdam, na tingnan siya ng kanyang anak ng may pag-aalala at umaasang tingin dahil wala siyang magawa. 13-14. Ang lalaking may acne face ay sumulyap kay Marian ng buong pagmamalaki at sinabing, bata, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Sabihin mo sa akin ang iyong cultivation technique o babarilan ko ang nanay mo. Inilapit niya ang pistol sa noo ni Marian, itinulak ang baril ng baril sa makinis nitong balat. Hindi makakaligtas si Marian laban sa bala dahil ang kanyang pangangatawan ay hindi kasing lakas ni Justin, at hindi rin magiging kapaki-pakinabang ang kanyang pagtatanim sa entablado ng hautian. Maaaring bata pa si Leia ngunit alam niya na kapag hinaila ang metal na bagay na iyon, mamamatay kaagad ang kanyang ina. Sumigaw si Marian nang makita niyang sasabihin na ni Leia, Leia, huwag mong sabihin. Hindi nila ako ng ahas na patayin, huwag. Boom! Putol siya ng putok ng baril. Binaril ng acne guy ang kisame bago siya muling tinutukan. Madam Lysander, huwag kang umarte na alam mo lahat, ang mga baril natin ay puno ng mga bala. Sabi niya na may malungkot na ekspresyon. Natulala si Leia sa putok ng baril at tuloy-tuloy ang panginginig nito, kagat-labi habang humahagulgol. Bata, kung hindi mo sasabihin sa amin ng mas maaga. Mamamatay ang mommy mo sa harap mo sa susunod na shot. Kumuyam ang panga ni Marian at sinigawan si Leia, Leia, hindi mo masasabi sa kanila. O hindi nakita gusto. Itinikom ni Leia ang kanyang bibig at tumingin kay Marian na may sama ng loob. Natatakot siyang iwan siya ng kanyang ina, hindi ko alam. Damn it. Tinanong mo yan. Tumalsik ang acne guy at sumugod para sampelan si Leia. Alam na alam niya ang matigas nitong pangangatawan kaya hindi na siya nagpapigil at ginamit ang buong lakas. Ang acupuncture point ni Leia ay selyado na nagpahinto sa kanyang paglaban. Ang puwersa ay nagpadala sa kanya ng mga lumilipad na metro ang layo bago lumapag sa sementadong sahig. Hindi. Napasigaw si Marian, halos himatayan sa gulat. Bata pa siya. Paano mo nagawa iyon? Naramdaman ni Marian ang apoy na nag-aapoy sa kanyang puso. Nasusunog siya nito. Kahit matigas ang pangangatawan ni Leia, napaiyak pa rin siya sa sakit. Napuno ng paghihirap ang bodega ng kanyang mga iyak. Hindi ka ba natatakot mamatay? The acne-faced guy smirked at Marian, Madam Lysander, sa sobrang tigas ng ulo mo, hindi ko napipilitin. Balita ko adopted daw ang anak mo kaya hindi talaga siya bahagi ng Gibson clan. Kung ganoon nga, I guess you won't mind if we torture her to death in front of you. After all, your life is much more valuable than her. Habang sinasabi iyon, nagsimula siyang maglakad patungo kay Leia na umiiyak sa sahig. Ikaw. Tumigil ka nga. Anong ginagawa mo? Hindi na nakayanan ni Marian at tumayo siya para pigilan siya. Sa kasamaang palad, kahit anong pilit niya, hindi man lang niya ito maabot bago hinaila pabalik sa upuan ng dalawa pang lalaki. Magmasid kang mabuti. Ito ang kahihinatnan ng pagtikom ng iyong bibig, ang iyong anak na babae ay mamamatay sa isang malagim na kamatayan. The acne-faced guy kakled at sinipa ang tiyan ni Leia. Gamulong-gulong si Leia sa sahig at pumulupot sa sakit. Ang isa pang lalaking malapit sa kanya ay walang awang sipa sa likod niya. Si Leia ay humagulgol habang siya ay gamulong patungo sa isa pang lalaki. Panoorin lang ni Marian na sinisipa nila si Leia na para bang isa siyang laruan at hindi bata. Damn, matigas siya. Buhay pa siya pagkatapos ng maraming sipa.
Siya ba talaga si Justin, ang anak ng bastard na iyon? Ang kanyang katawan ay ganap na abnormal. Hehe, chubby siya kaya ang lambot ng pakiramdam. Hayaan mo pa ako ng ilang sipa. Brat, malas ka sa pagiging ama mo kay Justin. Deserve mo ito. Lalong bumigat ang kanilang mga sipa habang kinukutsa siya. Nadurog ang puso ni Marian. Parang siya ang sinisipa. Stop it. Stop. Huwag mong sasaktan ang anak ko. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Sa sobrang kalungkutan ay nahihirapan siyang huminga. Naging malabo ang lahat sa paligid niya habang bumibilis ang tibok ng puso niya. Parang hinihila siya ng kanyang mga ugat sa isang liblib na espasyo para tumakas sa kasalukuyan. Sa sandaling ito, umubos si Leia ng isang subo ng dugo. Hindi na niya nakayanan ang tuloy-tuloy na sipa. Nikolayan agad ng pula ang mukha niya at mas mahina ang iyak niya kaysa kanina. Ang acne guy ay tumapak sa kanyang tiyan at lumingon siya kay Marian na may ngiti, paano ito? Madam Lysander, mamamatay talaga ang iyong anak kung hindi mo pa rin sasabihin sa amin. Napahinto siya bigla nang maramdaman niyang may kakaiba kay Marian. Nakayuko ang kanyang ulo at hindi nababasa sa anino ang kanyang ekspresyon. Naramdaman niya ang isang madilim, malamig at nakakatakot na aura na nagmumula sa kanya. Ang dalawang lalaki na nakahawak sa kanya sa upuan ay nakaramdam ng panginginig sa kanilang leeg na ikinagulat nila. Napalunok ang lalaking nakaharap sa acne. Natahimik ang lahat sa pagbabago ng kapaligiran. Hindi nagtagal, ang bodega ay napuno ng mabigat na pakiramdam na nagpanginag sa kanila. Pagpatay ng layunin. Sa wakas ay napagtanto nila na ang aura mula kay Marian ay isang malalim na layunin ng pagpatay, isang bagay na hindi pa nila naramdaman noon. Parang may makapal na itim na fog na bumabagsak sa hangin. Malakas at mabigat ang amoy ng dugo sa loob nito. Sa wakas ay itinaas ni Marian ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay napakaganda pa rin gaya ng dati ngunit ang kanyang mga mata ay walang laman. Hindi, napakalamig noon. Bakas din ang panghahamak sa kanyang mga mata na may layuning pumatay. Walang sino man mula sa mga espesyal na puwersa ang makakapagbigay ng ganoong aura. Pakiramdam niya ay patay na sila sa kanya. Kayong mga karapat-dapat kayong mamatay. Isang paos na boses ang narinig mula sa kanya na ikinagigil nila. Sino? Sino ang gusto mong takutin? Ikaw lang. Gumawa ng hakbang si Marian bago niya matapos ang kanyang pangungusap. Ang kanyang mga braso ay pumihit pabalik sa isang hindi kapani-paniwalang anggulo at winalis niya ang dalawang lalaki sa likod niya gamit ang kanyang mga paa. Sinuntok sila sa tiyan at kahit kaya nilang ipagtanggol ang sarili nila gamit ang panloob na enerhiya, ang sakit ay napakahirap tiisin. Nangyari ang lahat sa loob ng isang segundo nang magkatok si Marian sa kanilang mga ulo. Sa isang malakas na kalabog, binigyan niya sila ng concussion, paralisado sila. Hindi tumigil doon si Marian, bumunot ng dalawang pistola mula sa kanila. Agad na hinayla ang mga gatilyo at binaril niya ang dalawa pang lalaki habang ginagamit ang dating katawan ng mga lalaki bilang kanyang takip. Hindi man lang nakapag-react ang dalawang lalaking iyon at napatay sila ng tama ng bala sa ulo. Itong maladyos na pagmamarka, parang hindi na niya kailangan pang tingnan ang target para patayin sila. Nangyari ang lahat sa loob ng isang segundo. Nang sa wakas ay natauhan na ang iba, gumalaw na si Marian na mukhang maganda ngunit parang demonyo habang dumausda sa ilalim ng upuan para atakihin ang isa pang lalaki. Hindi niya itinuloy ang pagpapaputok gamit ang mga pistola, sa halip, inihagis niya iyon sa dalawang lalaki na nakataas ang kanilang mga baril sa kanya. Napakakinis at mabilis ang mga galaw niya. Sa kanyang nangungunang kakayahan sa pakikipaglaban, mukha siyang Grim Reaper na nasa ilalim ng kanyang kontrol ang lahat. Naramdaman ng lalaki na kanyang pinupuntahan ang kanyang presensya at sip-a na sana siya nito ngunit mabilis na tumalikod si Marian at hinawakan ang kanyang binti. Gamit ang isang swing motion, inihagis siya sa isa pang lalaki na papunta kay Marian. Habang nagkakasalubong sila, bumunot si Marian ng combat knife mula sa isa sa kanila. Ang kutsilyo ay kumikinang sa ilalim ng liwanag at sa isang mabilis na paggalaw, ang kanilang mga leeg ay bumuka. Namatay agad ang dalawa nang hindi nila namamalayan ang nangyari. Ang kanyang pamamaraan ng pagpatay ay natural at kaaya-aya kaya ang iba pa sa kanila ay nag-freeze. 13:15. Ito ay hindi pagpatay, ito ay pagpatay. Nawala ang acne-faced guy at idiniin ang kanyang mga paa sa lalamunan ni Leia, huwag kang gagalaw. Or I will.
Isang lagaslas ang narinig at ang combat knife ay inihagi sa kanyang lalamunan. Napilitan siyang ihinto ang kanyang sentensya sa kalagitnaan para makaiwas sa kutsilyo. Baka patay na siya kung hindi dahil sa kanyang sharp reflex. Walang pag-aalinlangan sa kanyang mga kilos, bawat galaw ay may tuloy-tuloy na daloy na nakakaramdam ng kaba sa kanila. Si Marian ay humahanggos na patungo sa kanya habang siya ay umaatres. Ang mga sunod-sunod na putok ng baril ay narinig habang tinatangay ng mga bala ang hangin na may walang kamali-mali ngunit nakamamatay na tilapon. Gayunpaman, tila tinataboy ni Marian ang lahat ng mga bala dahil ang lahat ng mga putok ay nakaligtaan siya. Parang hinulaan na niya ang mga pinagdaanan bago pa man sila matanggal sa trabaho. Nabalot ng takot ang kanilang sikmura nang mapagtanto nila na siya ay may tumpak na kontrol sa mga baril. Ang kanilang mga sandata ay tila mga laruan para sa kanya. Ang lalaking may acne ay hindi masyadong makapag-isip tungkol dito dahil nasa harapan na niya si Marian. Habang nakakuyom ang kanyang panga, iniwas ng acne guy ang kanyang kamao kay Marian ngunit tumalon ito at gumulong pasulong sa himpapawid. Isang combat knife ang lumitaw sa kanyang kamay mula sa kung saan at iniswipe niya ang kutsilyo sa ulo nito. Isang madugong linya ang nabuo habang ang kanyang ulo ay hiniwa sa kalahati. The acne-faced guy nanlaki ang mga mata sa hindi makapaniwala. Talo siya sa kanya pero hindi niya alam na may tinago pang kutsilyo sa kanya. Paano? Ang kanyang huling salita ay kumawala sa kanyang mga labi habang siya ay nakasalampak sa sahig, ang kanyang utak ay lumalabas sa kanyang hiniwang bungo. Hindi tumigil doon si Marian, tumalikod at ibinato ang kanyang kutsilyo sa ibang lalaki. Ang lalaking iyon ay hindi makapag-react sa oras habang pinagmamasdan niya ang mukha ng acne. Instinctively, itinaas niya ang kanyang mga kamay para harangin ang kutsilyo ngunit tumagos ito sa kanyang mga palad. Isang masakit na sigaw ang narinig mula sa kanya habang si Marian ay sumugod sa kanya at tinusok ang kanyang mga mata gamit ang kanyang mga daliri. Iniwan ni Marian ang bagong bulag na lalaki at lumipat sa bodega para patayin ang iba habang iniiwasan ang lahat ng bala. Kahit na ang kanyang panloob na enerhiya at paglilinang ay nanatiling pareho, ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban at matalas na pakiramdam ay higit na nalampasan ang kanilang mga kakayahan. Sa Metapora, para silang mga sinaunang kanyen sa harap ni Marian nakahawig ng isang napakatumpak na modernong missile. Hindi alintana ang dami ng mga kanyen sa paligid niya, hindi sila makakatama ng nakamamatay na missile na tulad niya. Hindi nila naisip ang mga pagbabago niya, ang tanging nasa isip nila ay ang manatiling buhay ngunit ang malamulto na diskarte sa pakikipaglaban ni Marian ay nadurog ang kanilang pag-asa. Nagpalipat-lipat si Marian sa pagitan ng mga pistola, kutsilyo, suntok at sipa habang hinahawakan niya ang mga ito. Ito ay isang panig na pagpatay kahit na sila ay nasa parehong yugto ng paglilinang sa kanya. Makalipas ang ilang segundo, nagkalat ang kanilang mga bangkay sa sahig. Sa sandaling ang huling lalaki ay binaril sa ulo, inihagis ni Marian ang kanyang bangkay sa isang tabi at ang kanyang malamig na ekspresyon ay bumalik sa isang mainit at banayad. Tumakbo siya papunta kay Leia at niyakap siya ng mahigpit. Puno ng dumi at mantsa ng dugo ang mukha ni Leia ngunit tuwang-tuwa pa rin siya, "Mommy, you're so strong. The bad guys are all dead. I'm sorry. I'm sorry. Leia, hindi ka naprotektahan ni Mommy. Kasalanan ko. I'm sorry." Walang bakas ng saya sa kanya. Humihikbi siya habang hinihimas ang mukha ng anak. Halos gumaling si Leia, humahajijek habang niyayakap niya ang leeg ni Marian para halikan ang kanyang mga pisngi. Isang ngiti ang bumungad sa kanya at nang may sasabihin pa sana siya, isang bakas ng pagod ang sumilay sa kanyang mga mata at nawalan siya ng malay sa sumunod na segundo. Sumigaw si Leia mula sa pagkakadiin sa ilalim niya ngunit hindi nag-react si Marian dahil nasa malalim na antok na siya. Sa kabilang panig ng lungsod, umupo si Emerson Nigel sa upuan ni Gilmore Nigel habang pinaglaruan ng isang porcelain cup sa kanyang kamay. Si Gilmore Nigel naman ay nakaupo sa isa pang upuan na may ashen expression. May bakas ng hindi makapaniwala sa kanyang boses nang marinig niya ang mga ulat mula sa kanyang nasasakupan, "Sigurado ka bang si Marian ang pumatay sa mga hanggal na iyon?" Matigas na tumango ang sundalo, "Oo, Ginoo. May mga fingerprint ang mga pistola at kutsilyo." Sinabi rin ni Leia na si Miss Lysander ang pumatay sa kanila nang pumunta si General Collins upang iligtas sila. Kalokohan.
Si Marian ay hindi kailanman natuto ng anumang mga diskarte sa pakikipaglaban, paano niya papatayin mag-isa ang mga espesyal na puwersang sundalo. Nagalit si Gilmore Nigel. Yumuko ang sundalo sa lupa, "Sir, totoo po. Hindi ko maintindihan kung paano sila mamatay ng ganun lang pero iyan ang ipinapakita ng ebidensya. Maliban na lang kung may gumawa ng ebidensya at naglagay ng fingerprint sa mga armas." Kinawian siya ni Gilmore, "Scram. Walang kwentang tanga." Ang sundalo ay umalis sa silid na maluwag. Muling bumalik ang kapayapaan sa silid at naglakad si Gilmore Nigel patungo kay Emerson Nigel na may nakakatakot na ngiti, "Fourth Master, nabigo ako sa gawain. Mukhang kailangan ko ng mas maraming oras para makuha ang cultivation technique ni Justin." Bumantong hininga si Emerson Nigel at nagsalita na may naiinip na tono, "Guang Yao, pinasimple mo ang mga bagay-bagay. Ang mga sundalo ng Liang Clan ay madaling kontrolin ngunit wala silang malalakas na kakayahan. Ang iyong anak na babae sa labas ay puno ng mga sikreto. Hindi mo ba ito napagtanto dati?" "Master, hindi pa rin ako makapaniwala na pinatay sila ni Marian. Baka may gumawa ng ebidensya." Ngumisi si Emerson Nigel, "Bata pa lang si Leia, bakit siya magsisinungaling? Magsagawa ng masusing pagsisiyasat sa kanya at muling isaalang-alang ang iyong desisyon na ibalik siya, kung hindi, ikaw ay magbaril sa iyong sarili. Makatiyak ka, sisiguraduhin kung magpapatakbo ng masusing pagsisiyasat. Kailangan mo ring gamitin ang iyong utak." Tinuya siya ni Emerson Nigel, "Hindi pa rin alam kung nasaan si Justin at mahihirapang isakatuparan ang plano natin kapag bumalik siya. Huwag palampasin ang kanyang pagkakataon." Sumagot si Gilmore Nigel ng oo habang pinipikit niya ang kanyang mga mata sa galit. Kasabay nito, pabalik sa Gibson Mansion, dahan-daang binuksan ni Marian ang kanyang mga mata at isang pamilyar na bilog na mukha ang lumitaw sa kanyang larangan ng paningin. Si Leia ang naligo at nagpalit ng bagong damit. Napuno ni joy ang kanyang mga mata nang makita niyang nagising na si Marian at tinawag niya ito ng matamis. Hinaplos ni Marian ang pisngi ng kanyang anak. Gumapang ang pagkalito sa kanyang mukha at nagtanong siya, "Leia, nasaan tayo? Gising ka na ba?" Ang boses ni Gavin ay narinig mula sa gilid. Noon lang napagtanto ni Marian na nakauwi na sila. Ay nalalayan niya ang sarili at ibinaba si Leia bago tumingin sa paligid upang makitang nakangiti sa kanya ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Maliban sa Gibson clan, naroon din si Mark Ing kasama ang Red Flame Iron Brigade. Kahit papaano, nakaramdam siya ng kaba sa mga titig nila. "Anong problema? Tio Kai, nailigtas mo ba kami?" Nawala si Marian. Siya ay malinaw na nasa isang desyerto na bodega bago ito. Nagpalitan ng tingin ng pagkalito si Mark Ing sa iba. "Marian," ngumiti si Mark Ing sa kanya, "hindi mo ba naaalala ang nangyari kanina?" "Ano?" Ang ulo ni Marian ay tumitibok. Tuwang-tuwa si Leia bago makapagsalita si Mark Ing, "Mommy, napakalakas mo. Pinatay mo lahat ng masasamang tao." Swoosh swoosh swoosh. Namatay silang lahat. 13:16. Natarante si Marian habang nakatitig kay Leia na tumatalbog pataas at pababa, ginagaya kung paano niya pinatay ang mga masasamang tao. Hindi rin ito itinatanggi ni Mark Ing at ng iba pa. Walang kamalay-malay na hinawakan ni Marian ang kanyang noo para alalahanin ang nangyari, "Pinatay ko sila." Paanong posible iyon? Wala akong maalala. Masasabi nilang hindi nagsisinungaling si Marian. Talagang kinalimutan na niya ang lahat. Nagpalitan ng mga tingin sina Mark Ing at Gavin, pareho ang ekspresyon ng mukha nilang nag-aalala. "Okay lang kung wala kang maalala. Wala nang iba basta okay ka lang." Si Rebecca ay nabigla pa rin sa pangyayari. Tumango si Gavin, "Marian, ayos lang kung hindi mo ito maalala. Kakaiba ang pangyayaring ito ngunit matagal ka nang naglilinang kaya maliwanag na magagawa mo ito. Gayunpaman, simula bukas, ipapasama ko kayo ni Leia ng mga bodyguard. Hindi ko kayang pareho kayong nasa panganib bago bumalik si Justin." Masunuring tumango si Marian dahil hindi niya maalala ang nangyari, ngunit hindi pa rin siya nakakapagpahinga dahil walang mga update tungkol kay Justin. Nang makita kung paano sila nagduso mula sa pagkidnap, nagluto si Rebecca ng ilang lotus seed congee para pakalmayan sila at pinakain pa niya si Leia ng masarap na hapunan bago niya hiniling na magpahinga ng maaga. Kahit na natutuwa silang makabalik sila ng ligtas, ang pagkawala ni Justin ay nagdulot ng madilim na anino sa kanilang angkan na naging dahilan upang sila ay hindi mapalagay. Gabi na, ngunit hindi pa nakakaalis si Mark Ing.
Malaki ang kanyang malasakit sa angkan ng Gibson, ngayong bahagi na siya ng angkan dahil sa kanyang mga anak na babae. Umupo si Gavin sa tabi ng mesa habang tinitingnan ang mga larawan mula sa bodega na may malalim na pagsimangot. Nagsalita si Mark Ng, Mr. Gibson, na pagmasdan ko ang mga taong ito at lahat sila ay mula sa angkan ng Liang, pinalaki ni Shane ng palihim. Lahat sila ay nasa tuktok ng yugto ng Hautian na hindi dapat maliitin. Ang Liang clan ay hindi aktibo, hindi sila makapasok sa sentral nang walang tulong ng isang tao. Nakakuha din sila ng sasakyan ng pulis na gagamitin bilang kanilang saplot. Nagpatuloy si Thomas. Ibinaba ni Gavin ang mga larawan at humigop ng kanyang tsaa, hindi nila ito ginagawa para sa Liang clan. Kung gusto nilang maghiganti, pinatay sana nila sina Marian at Leia sa halip na subukang nakawin ang cultivation technique ni Justin. Iyon din ang naisip ko. Ang angkan ng Ning ang pinakaambisyoso at sila lang ang may kakayahang gawin ito. Ngunit muli, duda ako na si Gilmore ay magiging tanga. Kumunat ang noo ni Mark Ng. Humalaklak si Gavin, walang pakialam si Gilmore sa hinala. Magiging walang takot siya hanggat wala si Justin. Kahit na alam nating siya ang may kasalanan, wala pa rin kaming magagawa sa kanya. Well, may pagkakataon din na may bumukod sa Ning clan dahil si Justin ay maraming kaaway. Sumangayon si Mark Ng at parang may naalala siya, sinenyasan niya si Hai Xiao na magsalita tungkol dito, sabihin mo kay Mr. Gibson ang tungkol sa aming pagsusuri. Tumango si Hai Xiao at tumayo, ayon sa mga bakas ng away at sanhi ng kamatayan, nalaman namin na kung totoo na pinatay sila ni Miss Lysander, ang kanyang diskarte ay walang kamali-mali. Kinumpirma ng forensic doctor na napatay sila sa loob ng 30 segundo na nangangahulugan na isang tao ang napatay kada 3 segundo. Kahit na ang pinakamagaling na assassin ay maaaring hindi kayang gawin ito ng walang kamali-mali at walang kamali-mali sa mga kakayahan ni Miss linisin. Pamilyar sa mga pistola at kutsilyo na kaya niyang hulaan ang trajectory ng mga bala at ang mga galaw ng mga ito saka lang niya mapatay ang lahat ng mga ito nang hindi nasugatan. Ayon sa aming intel, malabong makahanap ka ng isang taong may ganoong kakayahan kahit na sa nangungunang organisasyon ng mga mamamatay tao, si Zero ang isang tulad niya. Malungkot ang ekspresyon ni Gavin habang tahimik na nakatingin sa mga larawan. Nararamdaman niya ang pagdanak ng dugo ng labanan sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanila. Sa pagkakaalam namin, si Marian ay may cultivation pero imposible para sa kanya na pumatay ng 12 tao na may parehong cultivation sa kanya, hindi pa banggitin na sila ay sinanay na mga sundalo. Kung siya ay tunay na pumatay sa kanila, maaaring siya ay nagtatago ng isang bagay na hindi namin alam. Sinuri ni Mark Ng ang sitwasyon. General, paumanhin sa pagiging prangka ngunit para sa isang tao na magkaroon ng ganoong mga diskarte, kailangan nilang maging matalino sa pagpatay, at kailangan ding sumailalim sa malupit na pagsasanay para sa hindi bababa sa 5 taon na may karanasan sa pakikipaglaban. Sa palagay ko hindi siya maaaring magkaroon ng mga nakatagong kakayahan dahil alam ng lahat ang kanyang background. Umiling si Hai Xiao. Natahimik ang kwarto sa sinabi niya. Alam nilang tama siya. May mga matitibay na record tungkol sa buhay ni Marian mula sa kapanganakan hanggang sa pagtanda kaya lang walang saysay ang pangyayari ngayon. Napabuntong hininga si Gavin sa huli, anuman ang katotohanan, mangyaring alagaan sila. Para naman kay Stonegate, mag-aayos ako ng mga gwardya mula sa base militar ng Jiangnan. Sasabihin sa atin ng oras ang tungkol sa sikreto sa Marian. Bumalik sa Jade Fox Palace sa 10,000 Demon Realm, umupo si Lucille sa lounge chair habang nakatitig sa tanawin sa labas. Ika-6 na araw na niya ng pagkakulong sa palasyo ngunit pinakitunguhan siya ni Harlot ng maayos, at nagayos ng mga kasambahay para pagsilbihan siya. Ganun pa man, hindi ito nagpasaya sa kanya. Dahil hindi siya makalabas ng silid, nalaman lamang niya mula sa kasambahay sa labas ng pinto na ikinulong ni Harlot si Justin nang walang anumang dahilan. Ano ang iniisip mo? Ang iyong manliligaw. Isang malamyos ngunit mapanoksong boses ang narinig mula sa likuran. Biglang tumalikod si Lucille at nakitang nakatingin sa kanya si Harlot na may mapang-akit na tingin. Kahit na babae si Lucille, panandalian pa rin siyang natulala sa kagandahang tulad niya. Sa wakas nagpakita ka na, ano ang sinusubukan mong gawin sa amin? Tanong ni Lucille.
Pinaikot-ikot ni Harlet ang kanyang buhok at walang pakialam na sumagot, pumunta lang ako sa oras na ito dahil naisip ko na magtatampo ka kapag dumating ako ng mas maaga. Karaniwang kagandahang loob lang sa akin ang pagbisita sa bisita ko lalo na't kumalma ka na ngayon. Kung tungkol sa motibo ko, simple lang, gusto kong manatili kayong mga bisita dito bilang mga bisita ko. Hindi ako tanga. Kung iniimbitahan mo kami bilang mga bisita mo, bakit mo ipinakulong si Kuya Gibson? Galit na galit si Lucille. Napabuntong hininga si Harlet, sa tingin ko ay hindi mo siya lubos na kilala. Siya ay matigas ang ulo at hindi siya papayag kung sasabihin ko sa kanya na gusto kong manatili siya rito ng ilang taon, kaya kinailangan ko siyang ikulong ng puwersa. Ano? Anong pinagsasabi mo? Taon. Nagtaas ng boses si Lucille, talagang pinaplano mo siyang ikulong sa loob ng maraming taon. Naisip ni Harlet na halatang halata, bakit? Gusto mo bang palabasin ko siya at ipapatay siya sa Heaven Tower? Siyempre hindi. Pero, nagpumigla si Lucille na kumpletuhin ang kanyang pangungusap, nagsasabi ka ba ng totoo? Talaga bang? Mamamatay si Brother Gibson sa tore. Tumingin sa kanya si Harlet na may mapaglarong tingin, nagtatanong ka tungkol kay Justin simula nang pumasok ako at hindi mo man lang tinanong kung kailan kita pakakawalan o kung ano ang gagawin ko sa iyo. Parang mas inaalala mo siya kaysa sa sarili mo. Sister Lucille, ganoon mo ba talaga siya kamahal? Nagulat si Lucille at umiling siya para itanggi ito ngunit iba ang sinabi ng namumula niyang mukha. Ako. Hindi, si Kuya Gibson ang bayaw ko, bakit? Bakit ko siya magugustuhan? Nagningning ang mga mata ni Harlet habang nagtatanong, sabi mo ba? Siya ang bayaw mo. Kakaiba iyon, bakit magkakasama ang isang hipag at isang bayaw? Malandi rin kayong dalawa. Maliban kung niloko ninyong dalawa ang iyong kapatid. Ikaw. Paninirang puri iyan. May hinahabol kaming masamang tao at nasipsip kami sa lupaing ito nang hindi sinasadya. Wala kaming alam sa kaharian na ito. Isa pa, walang nangyari sa pagitan namin. Sinabi ito ni Lucille ngunit ang kanyang mga tainga ay mainit, na naaalala ang oras na niyakap siya ni Justin sa dilim. Maging ang boses niya ay nanginginig dahil doon. Tinukso siya ni Harlet, pakinggan mo ang iyong sarili, Brother Justin ang tawag mo sa kanya sa halip na brother-in-law, at ang ibig sabihin nito ay mayroon kang nararamdaman para sa kanya. At saka, handa kang isama ni Justin kahit napabigat ka sa kanya. Ipinapakita nito na labis siyang nagmamalasakit sa iyo at walang saysay na itanggi mo ito. 13-17. Hindi mabilang na mga iniisip ang pumapasok sa kanyang isipan. Ganun ba ako kahalaga ni Kuya Gibson? May pakialam ba talaga siya sa akin? Ganun din ba ang nararamdaman ko para sa kanya? Namula siya sa isiping iyon. Biglang ngumisi si Harlet, may asawa na siya pero malapit siya sa iyo. Hindi siya maaaring maging mabuting tao, isa ka lang tanga para sa kanya. Hindi totoo iyon. Pagtatanggol ni Lucille kay Justin, mabait si Kuya Gibson sa lahat, hindi lang sa akin. Sinasabi mo bang may iba rin siyang babae? Hindi ba nakakaawa ang asawa niya? Kumunat ang noo ni Harlet. Gustong itanggi ni Lucille ngunit hindi siya nagkamali, pinapalala mo talaga iyon. Walang nangyayari sa atin. At saka, desisyon ito ng kapatid ko, ano ang kinalaman nito sa iyo? Hindi ibig sabihin nito na walang mangyayari sa hinaharap. Baka naghihintay lang siya ng pagkakataon na kainin ka, ngumiti si Harlet ng malandi at kumikinang ang mga mata niya ng malikot, nakikita kong virgin ka pa, mas mabuting mag-focus ka na lang sa cultivation mo, kaysa maakit ng mga lalaki. Kinagat ni Lucille ang kanyang mga labi at nanatiling tahimik na para bang naiinis siya sa ginawang masamang bibig ni Harlet kay Justin. Humajejek si Harlet, sinasabi ko sa iyo ang lahat ng ito dahil isa kang mabait at dalisay na tao. Wala akong ginawang masama sa iyo nitong mga nakaraang araw. Kung wala ka pa ring tiwala sa akin, maaari mong tanungin si Justin mismo. Ano? Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan si Lucille. Mahiwagang ngumiti si Harlet at sa pagindayog ng kanyang mga braso, hinaila si Lucille palapit sa kanya. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa baywang ni Lucille at dinala siya palabas ng silid. Sa silangan ng kaharian, maraming aktibong bulkan ang nakitang sumasabog na naglalabas ng mga load ng lava at sulfur gas.
Sa kaibuturan ng mga bulkang iyon ay ang mga teritoryo ng pinakamalakas na angkan ng demonyo sa kaharian, ang tanging angkan ng demonyo na nakahiwalay sa iba pa ang Dragon Gorge. Ang mga labi ng buto ng mga higanteng dragon ay nakita sa paligid ng bangin na nagdulot ng mabigat na kapaligiran sa lugar. Isang napakalaking palasyo na gawa sa itim na bato ang matatagpuan sa tuktok ng isang bundok. Kung ikukumpara sa Jade Fox Palace, ang arkitektura ng Dragon King ay payak at sapat na malaki para malayang makagalaw ang mga dragon. Sa sandaling iyon, isang berdeng dragon ang lumipad patungo sa palasyo, at mula sa ilang metro ang layo gamit ang isang letigo ng kanyang buntot, nag-teleport ito sa palasyo sa isang kisap mata. Sa sandaling ito ay pumasok sa palasyo, ang katawan nito ay nagniningning ng berde at nag-transform ito sa isang gwapong lalaki. Siya ay nasa 2 metro ang taas, nakasuot ng berdeng tradisyonal na damit. Seryoso ang kanyang mukha habang binati ang lalaking nakaupo sa tuktok ng plataporma sa kanyang harapan. Kamahalan, nahanap ko na ang Ice Dragon Messenger ngunit siya ay nasugatan. Ang kanyang mga galaw ay limitado kaya siya ay darating mamaya. Pagtingin sa daanan na gawa sa mga buto ng dragon, nakita ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaupo sa isang lounge na nababalutan ng gintong kaliskis ng dragon. Ang kanyang balbas na mukha ay mabagsik at ramdam ng isa ang madilim na aura sa kanyang paligid. Ang lalaking ito ang pinuno ng Dragon Gorge sa nakalipas na millennia, si Wilfred. Wind Dragon Messenger, matagal ka nang lumabas, nagkaproblema ba ang Ice Dragon Messenger? Tanong ni Wilfred na walang emosyong mukha. Kamahalan, ang Ice Dragon Messenger ay nag-scout sa paligid para sa mga materyales na iyong hiniling at siya ay hinarang ni Baste at Yawaragi, ang mga subordinate ng Nine-Tailed Sky Fox. Isang malupit na labanan ang sumiklab sa pagitan nila. Sagot ng Wind Dragon Messenger. Ngumisi si Wilfred, tiyak na may naramdaman ang Fox na iyon at nagpadala ng isang tao upang tumingin sa kanya, ngunit anuman ang kanyang kakayahan, hindi niya mapoprotektahan ang bawat isa sa kanyang mga teritoryo. Nagawa ba ng Ice Dragon Messenger na tapusin ang kanyang misyon? Sasagutin na sana siya ng Wind Dragon Messenger ngunit may nagpabalik-balik sa kanya. Kamahalan, nandito na ang Ice Dragon Messenger. Habang sinasabi iyon, isang higanteng asul na dragon ang lumipad sa palasyo na may mahahabang piraso ng mga kristal na yelo. Nang mag-transform siya sa anyo ng isang tao, nagpakita siya bilang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asul na damit. Sa kabila ng kanyang edad, ang kanyang buhok ay kulay abo na puti at siya ay tumingin medyo ordinaryo. Kamahalan, ipagpaumanhin mo ang aking pagkahuli. Nakumpleto ko na ang aking misyon. Iniabot ng Ice Dragon Messenger ang isang pulang kahon na gawa sa kahoy na lumipad patungo sa Wilfred. Kinuha ni Wilfred ang kahon at binuksan ito. 2 kalahating translucent na bote ng jade ang nakalatag sa loob ng kahon. Kahit na selyado ang mga bote, hindi nila natakpan ang amoy ng dugo mula sa loob. Ang mga mata ni Wilfred ay kumikinang sa pananabik at tumayo siya habang tumatawa. Umalangaw-ngaw ang dagandong ng dragon sa palasyo. Haha! Pambihira ka, inutusan kitang kunin ang dugo ng isang Sky Demon at Sky Devil at nakuha mo ang dugo ng 7 Sky Demons at 6 na Sky Devils. Sabihin mo sa akin dali, paano mo ito nagawa? Sinabi ng Wind Dragon Messenger na nasugatan ka, mas malubha ba ang kalagayan nila kaysa sa iyo? Tinitigan ni Wilfred ang Ice Dragon na may mainit na tingin. Nagulat din ang Wind Dragon Messenger. Alam niyang natapos na ng Ice Dragon ang misyon, ngunit hindi niya alam na lumampas na siya sa limitasyon at napatay niya ang 13 sa mga demonyo at demonyong iyon. Naikuyom ng Ice Dragon ang kanyang kamao. Kamahalan, ang lahat ng ito ay dahil sa iyong pagpapala. Nasa matinding panganib ako noong nakipagdigma ako kina Baste at Yawaragi ng tambangan nila sa hangganan ng Red Dragon Snow Mountain at ng Demon Night Forest. Akala ko mabibigo ako sa misyon, ngunit isang bagong dating, isang taong cultivator ang tumulong sa akin. Bagong dating. Taong magsasaka. Umiling si Wilfred, narinig ko na may mga bagong magsasaka sa Whitestone City, sila kaya. Tumango si Ice Dragon, sa palagay ko, malalim ang kanyang paglilinang, higit na mataas kaysa sa akin. Tinulungan niya ako nang makita niyang nalulupig ako kaya sinamantala ko ang pagkakataong patayin sina Baste at Yawaragi para makuha ang kanilang dugo.
Naghanap siya ng paraan para makaalis sa kaharian at nagsinungaling ako sa kanya na ako ang manggengune sa daan. Sa buong paglalakbay niya, tinutulungan ko si Sky at ang mga demons na makatutulong sa akin. Patayin ang mga Sky demons na hamarang sa daan namin. Humiwalay ako sa cultivator na iyon nang makarating kami sa hangganan ng Demon Knight Forest at itinuro ko siya sa Whitestone City ako. Si Wilfred ay mukhang nalilito at tumingin sa Wind Dragon na may nagtatanong na tingin. Tumango ang Wind Dragon, kamahalan, natagpuan ko ang Ice Dragon sa hangganan sa pagitan ng Lake Valley at Dragon Gorge. Ang Devil Lord Desmond ay nagtatago sa Purple Bamboo Forest kaya ang ilan sa mga Sky Devils ay umakyat lamang kung saan sila ay mas mahina kaysa dati. Hindi nakakagulat na ang Ice Dragon ay nagawang patayin ang 6 sa kanila. Nag-o-overthink kayo. Ang Ice Dragon Messenger ay itinaya ang kanyang buhay para sa dugong nasa kahon. Hindi ko siya paghihinalaan, tumawa si Wilfred, Wind Dragon Messenger, samahan si Ice Dragon Messenger para sa pagpapagaling. Hindi mo kailangang magsagawa ng anumang mga misyon bago ang tournament. Kamahalan, sapat na ba ang dugo? Tanong ng Ice Dragon Messenger. Napangiti si Wilfred ngunit hindi niya direktang sinagot ang kanyang tanong, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, Ice Dragon Messenger, mahusay kang gumanap. Maaari ka nang umalis. Ang Ice Dragon Messenger ay nag-alinlangan sandali bago nagtanong, kamahalan, maaari ko bang tanungin kung sino ang itinalagang kinatawan para sa paligsahan na magaganap sa loob ng 2 linggo? Bakit mo tinatanong ang tungkol dito? Pinaikit ni Wilfred ang kanyang mga mata. Ang Ice Dragon Messenger ay time na nagsabi, hindi pa ako nakasali sa tournament at gusto kong lumahok dito sa pagkakataong ito. Gusto kong mapanatili ang ating winning streak. Saglit na tinitigan ni Wilfred ang Ice Dragon bago ngumiti, pag-iisipan ko, baka umalis ka na. Ang Ice Dragon Messenger ay ayaw umalis ngunit siya ay tumango pa rin at nag-transform bilang isang higanting dragon bago umalis kasama ang Wind Dragon Messenger. Pinagmasdan ni Wilfred ang 2 dragon na lumilipad bago ibinalik ang tingin sa mga bote ng jade na may hindi nababasang tingin. 13:18 Nawala ng oras si Justin mula sa pagkakakulong sa ilalim ng kulungan. Sa una, naiinis at galit na galit siya sa pagkakakulong dito ngunit hindi nagtagal, napuno siya ng kawalan ng magawa at kalungkutan, at parang ilang siglo na ang lumipas. Sa teknikal na paraan, sa kanyang malakas na pag-iisip, hindi siya dapat makaramdam na apektado ng pagiging nasa mga nakakulong na espasyo ngunit napagtanto ni Justin na wala siyang magagawa. Hindi niya maiwasang mag-alala tungkol sa kanyang asawa at anak na babae, ang kanyang mga manliligaw sa Stonegate at Lucille na dinukot ni Harlot. Ano ang dapat nilang gawin kung siya ay nakulong dito magpakailanman? Sa tuwing lilito ang ideyang ito sa kanyang isipan, sisikapin ni Justin na wasakin ang bilangguan, gagamitin ang lahat ng kanyang bagong bawi na True Yuan ngunit walang resulta. Kahit anong pilit niya, ang kanyang True Yuan ay napigilan at walang pagkakataong makipag-usap sa langit at lupa, wala siyang ideya. Hindi maintindihan ni Justin kung bakit hindi siya pinatay ni Harlot noong una pa lamang ay ganap na niyang kayang gawin iyon. Gayon din, hindi sigurado si Justin kung maaari siyang muling magkatawang tao dahil ang mga bata sa kalawakan ay hindi gumagana dito. Baka hindi na rin siya makapag-reincarnate kung dito siya namatay. Lumipas ang oras nang hindi namamalayan at biglang may lumitaw na maliit na bitek sa ibabaw niya. Sa sandaling sumikat ang liwanag sa bilangguan, umalis si Justin mula rito at gustong umalis sa lugar na ito. Gayunpaman, bago pa man siya makalabas, may nahulog sa kulungan na ikinagulat niya. Lucille. Hindi na makapag-isip pa si Justin at niyakap siya. Habang siya ay ginulo, muling nagsara ang mga bakal na pinto. Si Justin ay nagmura sa loob ngunit wala siyang magagawa. Sa kabutihang palad para sa night vision ni Justin, malinaw niyang nasusuri si Lucille sa sandaling mapunta sila sa lupa. Nawala ng malay si Lucille ngunit maliban doon, mukhang maayos naman siya. Ang kanyang mukha ay tila medyo mainit-init, kaya mukhang siya ay naging isang magandang pananatili. Nang si Justin ay nagbubuntong hininga sa kanyang sarili dahil sa labis na pag-aalala, si Lucille ay nagising sa tamang oras. Kuya Justin. Binuksan ni Lucille ang kanyang mga mata at tumingin kay Justin sa dilim. Maganda ang iyong paningin, alam mo talaga na ako iyon. Napabuntong hininga si Justin, kahit papaano ay ligtas na si Lucille ngayon. Namula si Lucille at bumulong, dahil pamilyar na pamilyar ako sa iyong pabango.
Nagulat si Justin sa awkward na sitwasyon. Ngumiti siya ng pilit at ibinaba si Lucille. Bakit ka nandito? May ginawa ba sa iyo si Harlett? Mabilis na binago ni Justin ang paksa. Umiling si Lucille at dumaikit kay Justin, natatakot na mawalay sa kanya. Naging mabait siya sa akin at sabi niya dahil mabait ako. Humalaklak si Justin, mukhang nasuklian ang iyong kabaitan. Galit ba siya sa akin dahil ayaw ko siyang isama? Hindi sumagot si Lucille, sa halip, iniabot niya ang kanyang kamay para hawakan ang mukha ni Justin. Naibsan ng mga daliri niya ang init ng mukha niya. Ito ay isang banayad na pagpindot na parabang nakikipag-usap siya sa isang mahalagang piraso ng sining. Lucille, ano ang ginagawa mo? Gusto itong iwasan ni Justin ngunit hindi niya napigilan ang sarili na gawin ito. Hindi kita makita ng malinaw, gusto kong makita kung pamayat ka. Seryosong sabi ni Lucille. Silly girl, sa cultivation like mine, hindi ko na kailangan kumain. Paano ako magpapayat? Napatawa si Justin ngunit nagpainit pa rin ito sa kanyang puso, bakit kanya inilagay dito? Minamaltrato ka ba niya? Kinagat ni Lucille ang kanyang mga labi at ibinaba ang kanyang ulo, gusto kong samahan ka. Mananatili ako dito sa iyo dahil hindi kanya papakawalan. Kumunat ang noo ni Justin, bakit ang uto-uto mo? Wala kang maitutulong dito, bakit ka pupunta at magdurusa dito kung maayos naman ang kalagayan mo doon? Hindi ako ikaw. Ang iyong paglilinang ay hindi pa umabot sa yugto ng Golden Core. Hindi ka magtatagal sa mga plancha dito. Biglang tumangala si Lucille, bakit hindi ko kaya? Choice ko na pumunta kung saan ko gusto. Kuya Gibson, kung kaya mong magdala ng pasanin tulad ko sa Heaven Lake, bakit hindi kita samahan sa underground prison? Iba ito. Ngumiti ng mapait si Justin. Kung gayon ano ito? Nanginginig ang boses ni Lucille, gusto ko lang nasa tabi mo. Hindi kita makakasama noong nasa labas tayo dahil sa kapatid ko. Kailangan ko bang paghigpitin ang sarili ko at layuan ka kapag hindi ko alam kung makakaalis tayo sa lugar na ito? Alam mo ba kung gaano ako nag-alala noong nakulong ka dito? Alam mo ba kung gaano kita na-miss at hindi kita natulungan? Tiningnan ni Justin ang kanyang humahagulgol na mukha na may nalilitong ekspresyon. Tumutulo ang mga luha sa lupa at kumpara sa kanilang unang pagkikita, si Lucille ay mukhang mas masigla at kaibig-ibig. Lucille. I'm sorry. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Nadurog ang puso ni Justin. Umiling si Lucille, no wonder na sinasabi nila na ang pinakamalayong distansya sa mundo ay kapag nakatayo ka sa harap ng taong mahal mo, pero hindi niya alam ang nararamdaman mo, yun nga, mahal na mahal kita pero hindi ko masasabing mahal kita. Kuya Gibson, ayoko nang maging mabuting kapatid, pagod na ang puso ko. Masyado pa akong makasarili, gusto kitang maging makasarili. Ang hangin ay nakaramdam ng pagkahilo habang nakatingin siya kay Lucille. Kahit na nakaramdam siya ng hiya at pagkabalisa, ang puso niya ay tumitibok para sa kanya. Sinusubukan niyang ibalik ang nararamdaman para sa kanya bilang pagmamahal sa pamilya at kahit na si Lucille ay nagtapat sa kanya ng higit sa isang beses, hindi kailanman nang ahas si Justin na tumawid sa linya. Nag-aalala siya sa sagot ni Marian. Kahit na sinaktan niya ito ng maraming beses dahil sa ibang babae, espesyal si Lucille. Kahit na alam na niya na hindi niya biological sister si Lucille, Lysander pa rin ang apelyido niya. Hindi kayang pretuhin ni Marian si Lucille bilang ibang babae dahil malakas ang pagkakatali niya sa angkan ng Lysander. Noong nakaraan, pinipigilan ni Lucille ang kanyang damdamin upang pigilan ang kanyang sarili na kumilos ng madalian. Gayunpaman, sa isang nakakulong na espasyo tulad nito, sa isang kaharian kung saan ang hinaharap ay hindi alam, gusto ni Lucille na tanggalin ang kanyang mga tanikala at tumakbo patungo kay Justin. Huwag! Lucille! Ay! Hindi ko kaya! Si Justin ay nagpupumilit na tanggihan ang kanyang pag-amin ngunit isang pares ng mga labi ang dumaikit sa kanya. Tumalon si Lucille sa kanya at ipinulupot ang kanyang mga braso sa kanyang leeg. Matapos idiin ang labi nito sa labi niya, itinulakpan niya ang labi nito gamit ang dila. Naaamoy ni Justin ang halimuyak ng isang birhen mula sa kanyang dila. Same time na hinahalikan siya ni Lucille na parabang ibinibigay niya ang kanyang buhay para sa halik na ito. It relayed her resilience, for langang, for everything. Hindi nagtagal, ipinulupot ni Lucille ang kanyang dila sa kanya habang bumibigat ang hininga ni Justin.
Ang kanyang ulo ay umiinit, ang Gibson sa kanya ay nagsisimulang umangat dahil siya ay hindi gaanong malapit sa isang babae. Subconsciously, sinimulan ni Justin na kuskusin ang kanyang mga kamay sa kanyang katawan. Si Lucille ay hindi kasing curve ng ibang mga babae, ngunit ang kanyang mga curve ay sexy pa rin dahil hinahayaan nitong haplos ng mga kamay nito ang bawat bahagi ng kanyang malapitan. Lalong bumigat ang hininga ni Justin at nagliliyab ang apoy sa kanyang mga mata. Ang kanyang puso ay kumakabog sa init at ang ginaw na katawan sa kanyang harapan ay ang panlunas. Isang babaeng may nararamdaman para sa kanya ang nagtapat sa kanya sa ibang mundo. Hinamak ni Justin ang kanyang sarili dahil sa pagiging duwag. Ni hindi niya maamin ang kanyang nararamdaman tulad ng ginawa ni Lucille. Ang kanyang katawan at ang kanyang mga labi ay nagsiwalat ng kanyang pagkukunwari. Kuya Yang, gusto mo ba ako? Bulong ni Lucille sa dilim. Ang mga kamay ni Justin ay nakapasok na sa ilalim ng kanyang damit at idiniin niya ito sa kanyang mga suso habang sinasagot, gusto kita. Sa sandaling natapos niya ang pangungusap, itinulak siya ni Lucille palayo at umatras ng ilang hakbang. Tumingin si Justin sa kanya na may nalilitong ekspresyon ngunit napagtanto niyang nakangiti ito sa kanya na may mapanokso ngunit mapaglarong tingin. Nakataas pa rin ang mga kamay niya at napalunok siya ng may maramdamang mali. Halata pa ang mapanoksong ngiti sa kanya na nagpapintig ng ulo niya. Ikaw. Ikaw si Harlet. Hindi ka si Lucille. Malamig na pawis ang bumuhos sa pagsigaw niya. Tumawa si Lucille. Sa isang pag-ikot, ang Lucille ay naging Harlet. Napaluha si Justin. Naloko siya ng husto. Hindi katakataka na kaya siyang akitin ni Lucille kahit na siya ay isang birhen. Iyon ay ang Fox. 1319. Bastos ka, bakit napakababa ng tingin mo kapag sinamantala mo ako? Pang-aasar ni Harlet. Nakaramdam si Justin ng kahihiyan sa pagiging lokohin niya, masisisi lang niya ito sa kanyang cultivation. Ang kanyang mga diskarte sa pagbabago ng kanyang hitsura at pagtatago sa kanyang paglilinang ay nakakatakot. Ngayong naisip niya ito, kung hindi siya si Lucille, nasaan nga ba si Lucille? Nasaan si Lucille? Anong ginawa mo sa kanya? Tinanong siya ni Justin. Pinaikot-ikot ni Harlet ang kanyang buhok, bakit? Nag-aalala ka ba ngayon? Sa tingin mo ba ay sasaktan ko siya? Kung maglakas loob kang saktan siya, gagawin ko ang lahat para ipaghiganti siya kahit hindi kita matalo. Malalim ngunit mabangis ang boses ni Justin. Humalaklak si Harlet, tingnan mo, hindi kita pinatay kaya bakit ko papatayin ang isang batang babae na nasa yugto pa lamang ng hautian? Ang kanyang dugo ay walang layunin sa akin. Gama ng loob ni Justin sa narinig ngunit naiinis pa rin siya sa pagpapakatanga sa kanya. Napangiti si Harlet, bakit? Hindi pa ba sapat? Gusto mo ba talagang magpakatanga sa kulungan? Hehe, I would be pleased if you're willing to do so. Marami na akong nakipagtalik sa babae pero hindi ko pa nasusubukan sa Nine-Tailed Sky Fox. Napangiti si Justin sa galit. Hindi pinansin ni Harlet ang kanyang pang-aasar. Siya ay may matinding kontrol sa kanyang init ng ulo na nabubuhay sa mahabang panahon. Sa isang nakaka-relax na paraan, sinabi niya sa kanya, wala akong oras na sayangin dito. Ginawa ko ito dahil gusto kong makita ng hanggal na babae ang iyong tunay na kulay. Gusto kong malaman niya na ang kanyang kuya Gibson ay isang Casanova na nag-iisip na kainin siya. Nagulat si Justin. Nawala agad ang galit sa loob niya at napabuntong hininga siya, what the heck are you talking about? This. Lucille knows what we did. Harlet chuckled, tingin mo ba ako ay isang tanga? Hindi ba ako makakapag-set up ng ilang surveillance system dito? Pagkasabi nito, pinalabas ni Harlet ang isang sinag ng True Yuan patungo sa bakal na pader. Nabuo ang mga ripple sa dingding at may kumikinang na kinang, isang imahe ng marangyang palasyo ang lumitaw. Ito ay ang bulwagan ng Jade Fox Palace. Nakita si Lucille na nakatayo sa harap ng salamin na may mahiyain ngunit mapangasar na ekspresyon. Bagamat may pag-aalala ang kanyang titig, may bakas ng lamang. Naglagay ako ng restriction sa plancha at kaya nitong ihatid ang lahat sa pamamagitan ng salamin sa bulwagan. Narinig kami ni Lucille at nakita niya ang lahat ng aming ginawa. Nagmamalaki si Harlet. Bumigay na ang mga binti ni Justin. Ang hindi pagkakaunawaan na ito ay nagbabaon sa kanya ng pagkakasala.
Sa kabutihang palad, si Justin ay makapal ang balat. Ngayong hayag na ang lahat, pinili niyang batiin si Lucille ng buong tapang. Lucille, kasalanan ko kung bakit ganyan ang pakiramdam mo. Hindi na ako lalayo sa iyo kung makakalabas ako ng buhay. Hindi talaga alam ni Justin kung ano ang sasabihin. Parang ibinuhos niya ang kanyang puso sa peking Lucille kanina. Si Lucille ay kuminang sa kanyang mga sinabi ngunit mas lalo siyang nahiya at tumalikod siya upang panasan ang kanyang mga luha. Isang bakas ng kalungkutan ang lumitaw sa mga mata ni Harlot nang marinig niya ang kanyang pag-amin. Kaway ng kanyang manggas, isinara ang salamin. Bastos ka, bakit parang Casanova ka pa rin kung may asawa ka na? Ipinagmamalaki mo ba na si Lucille ay head over heels para sa iyo? Hindi natakot si Justin, basta ako pero hindi ako tumatakas sa mga responsibilidad. Aalagaan ko sila kung mahal ko sila. Walang makakapigil sa nararamdaman nila, magagawa ko lang ang lahat para maiwasang masaktan ang mga babae ko. Hindi ako gumagawa ng perpektong trabaho pero ginagawa ko ang lahat para matupad ang mga gusto nila. Ikaw ay isang matapang. Tinuya siya ni Harlot. Malinis naman ang konsensya ko kaya bakit ako magiging duwag? May mga lalaki na iisa lang ang asawa pero minamaltrato. Unloyal ako sa asawa ko pero mamahalin ko siya ng buong buhay ko. Sigurado akong balang araw maiintindihan at matatanggap niya rin ako. Seryosong sabi ni Justin. Wala kang kahihiyan para sabihin ito ng may tuwid na mukha. Sa palagay ko wala akong ginagawang masama, iyon ako. Ano ang maaari mong gawin tungkol dito? Tumingin sa kanya si Harlot na may patag na ekspresyon bago tumawa, kung ang taong iyon ay maaaring maging katulad mo, totoo sa iyong nararamdaman. Ang taong iyon. Sino ang taong iyon? Kumunat ang noo ni Justin. Saan mo natutunan ang Endless Revolve Restoration Scripture? Hindi pinansin ni Harlot ang kanyang tanong. Natigilan si Justin saglit. Alam niya ang tungkol sa kanyang cultivation technique tulad ng inaasahan niya. Kahit na siya ay nasa sabik, maingat pa rin siyang sumagot, isang senior mula sa Mountain Shoe ang nagbigay nito sa akin. Paano mo nalaman ang tungkol dito? Senior mula sa Mountain Shoe. Talaga, paano mo makikilala ang taong iyon? Tumango si Harlot na parang nagbubulungan sa sarili. Napaka-talented mo para makapasok sa Tai Ching Heavenly Lightning Tribulation sa murang edad. Ang Endless Resolve Restoration Scripture na ito ang nangungunang cultivation technique sa mundo at hindi madaling mag-cultivate gamit ang technique na ito. Baka makilala mo ang taong iyon kung makakarating ka sa Changqing Heavenly Lightning Tribulation. Sino ang taong tinutukoy mo? Nagalit si Harlot, bakit ang dami mong itatanong? Hindi mabilang na tao ang nagel-inang ng Endless Resolve Restoration Scripture sa nakalipas na 20,000 taon at marami sa kanila ang nakalampas sa Tai Ching Heavenly Lightning Tribulation, ngunit sa tingin mo ba ay ganoon kadaling makamit ang Changqing Heavenly Lightning Tribulation? Si Justin ay bumulong sa loob, siya ang patuloy na binabanggit ito. Sige, bastos, may gawain ako para sa iyo. Sabi ni Harlot. Nagulat si Justin, ano ang kailangan mong gawin ko? Mapaglarong ngumiti si Harlot, nakalimutan mo na ba ang paligsahan? Hindi ako makakasali dito. Nag-react si Justin at nagtaas siya ng boses dahil sa gulat, hinihiling mo ba sa akin na irepresenta ang Jade Fox Palace sa tournament? Ginagawa kita ng pabor dito. Ang kampiyon ay makakakuha ng maraming halamang gamot at mga artifact mula sa tore. At saka, nakuha kita ng isa pang manliligaw dito. Dapat kang magpasalamat. Sinaman siya ng tingin ni Harlot. Natarante si Justin, okay lang ako sa pagsali, parte naman ito ng plano ko. Pero sigurado ka bang mananalo ako? Hindi ito dapat maging problema kung walang mangyayaring masama. Ang mga Devil Cultivator ay hindi maganda sa mga araw na ito at ang tanging karapat-dapat na tao mula sa Dragon Gorge ay ang Ice Dragon Messenger ngunit hindi siya dapat maging katapat para sa iyo. Ang iba sa mga dragon ay bahagyang mas malakas kaysa sa aking mga Sky Demons. Ang aking mga nasasakupan ay natalo laban sa kanila noong nakaraan ngunit hindi ito magiging problema para sa iyo. Sinuri ni Harlot ang mga pangyayari. Napangiti si Justin, kaya gusto mo akong manatili dahil dito. Hindi ka ba nag-aalala na pupunta ako para sa 79 na level Zeking Heavenly Lightning pagkatapos ng tournament? Bastos?
Puno ka ng imahinasyon. Naiinis na sabi ni Harlot. Una, hindi mo pababayaan si Lucille at kahit na gusto mong pumasok sa tore, kailangan nating pumunta sa unang palapag ng magkasama. Hindi ka makakatakas. Nadurog ang puso ni Justin. Tama siya, hindi niya maaaring iwanan si Lucille, na nangangahulugang kailangan niyang mag-isip ng mas ligtas na paraan. Hindi na pinaplano ni Harlot na ikulong si Justin sa kulungan ngayong may deal na sila kaya binuksan niya ang gate at umalis kasama niya. Iyon ang unang pagkakataon ni Justin na tumapak sa lupa ng Jade Fox Palace at tiningnan niya ang mga gusali ng may kakaibang tingin bago pumasok sa bulwagan kasama si Harlot. Bumilis ang tibok ng puso ni Lucille nang makita niya si Justin. Kahit nahihiya pa siya, napatakbo siya sa pananabik niya para yakapin siya. Sige, sige. Gusto mo bang haplasan ko ang puwitan mo gaya ng pagkahawak ko sa Fox? Tinapik ni Justin ang likod niya habang nakangiti. Iyan. Hindi iyon. Mabilis siyang binitawan ni Lucille habang palihim na sumulyap kay Harlot, natatakot na siya ay magalit. Hindi ito pinansin ni Harlot at umupo siya sa kanyang upuan na nababalutan ng balat ng puting tigre. Nakatutok ang tingin niya sa langit na parang may hinihintay. 13:20. Hindi nagtagal, may naramdaman din si Justin at isang berdeng sinag ng liwanag ang bumaril sa bulwagan. Hindi iisipin ni Justin na ang bilis nito ay nakakatakot kung nangyari ito sa labas ng kaharian, ngunit sa ngayon, talagang nagulat siya. Ang berdeng sinag ng liwanag ay kumikinang at isang silweta ang lumitaw sa loob nito. May isang lalaking nakasuot ng berdeng robe na may jade na bilog sa kanyang ulo. Isa siyang gwapong binata at nararamdaman ni Justin na isa rin siyang Sky Demon. Ang kanyang mga kakayahan ay dapat nakatumbas ng Baltimore ngunit ang kanyang bilis ay higit na nalampasan ang Baltimore. Panginoon, mayroon akong agarang balita para sa iyo. Hindi pinansin ng lalaki sina Justin at Lucille, at yumuko kaagad kay Harlot. Matigas ang mukha ni Harlot. Luban, may nangyari na naman ba sa hangganan? Napabuntong hininga si Luban. Oo, binabantayan ni Baste at Yawaragi ang hangganan sa pagitan ng Demon Night Forest at ng Red Dragon Snow Mountain sa ilalim ng iyong utos at naka-standby din ang isang grupo ng mga Sky Demons. Dapat ay walang problema hanggat si Wilfred ay hindi naglulunsad ng pag-atake mismo, ngunit nang pumunta ako para tingnan sila kahapon, nalaman ko. Anong nalaman mo? Sabihin mo. Nagdilim ang mukha ni Harlot. Sa mabagal na boses, ibinuhos ni Luban ang lahat, si Baste at Yawaragi ay hindi makita sa kanilang mga posisyon. Walang bakas ng Sanford, George, Jerome at 5 iba pang Sky Demons ang makikita. May mga marka ng labanan sa paligid at sa tingin ko. Napatay na sila. Mapangahas. Tumayo si Harlot na may malamig na tingin. Nagliliyab ang kanyang mga mata habang pinapakawalan niya ang kanyang pang-aapi bilang isang 9th-tier Sky Demon. Ang kapangyarihan mula sa kanya ay nagparamdam sa kanila na tila manginig ang buong palasyo sa lalong madaling panahon. Ang mga katulong ay yumuko sa lupa, nanginginig habang sila ay nagsusumamo para sa awa. Napaluhod din si Luban na may maputlang mukha. Pinoprotektahan ni Justin si Lucille habang nagpupumilit siyang labanan ng galit mula sa Nine-Tailed Sky Fox. Sa loob-loob niya ay natakot siya sa katotohanang hindi niya inilabas ang kanyang tunay na kakayahan noong huling laban nila. Ang kanyang paglilinang ay malalim at hindi mahuhulaan. Kung ganito na siya kay Tikot sa 10,000 Demon Realm, hindi ba siya magiging invincible kung nasa labas siya ng realm? Paano siya naipadala sa kaharian na ito? Anong klaseng master ang gumawa nito? Ito ay hindi maisip. Naramdaman ni Justin na maaaring hindi kalaban ni Athena ang Nine-Tailed Sky Fox. Si Justin mismo ay nakahihigit sa 8th-tier Sky Demons kaya paano magiging napakalaki ng pagkakaiba sa pagitan nila? O maaaring ito ay ang kanyang paglilinang ay higit na nalampasan ang 9th tier. Kung ang Devil Lord at Dragon King ay kapantay niya, siya ay isang maliit na alikabok kung ikukumpara sa kanila. Sa kanyang kasalukuyang paglilinang, wala siyang katayuan sa gitna nila. Habang siya ay sumasailalim sa self-deprecation, si Harlot ay huminahon at umupo ng may pag-iinis. Damn you, Wilfred. Ayokong magdulot ng kaguluhan noong pinadala niya ang kanyang mga nasasakupan noong nakaraan upang saktan ang aking mga tao ngunit ngayong lumagpas na siya sa linya. Nauutal na sabi ni Luban, Panginoon, ano ang iyong mga plano?
Ikaw ba ay gagawin mo ba ito ng mag-isa? Kinusat ni Harlot ang kanyang mga mata. Ako. Worth it ba ang effort ko? Syempre hindi. Namumuo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Si Harlot ay maaaring masyadong masayahin at hindi katulad ng isang Panginoon kung minsan, ngunit maaari siyang maging walang awa kapag siya ay nagalit. Maaari kang umalis ngayon. Kung tungkol sa mga hangganan, wala kang kailangang gawin tungkol dito. Iutos sa mga Sky Demons na bumalik sa kanilang mga teritoryo at papalitan ang kanilang mga nasasakupan. Ako na ang bahala sa iba. Tumango si Luban at nag-alinlangan bago nagsalita. Panginoon, nalilito ako. Magsalita ka. Ang mga nasasakupan ni Wilfred, ang 5 Devil Dragon ay nasa 8th tier at tayo, bilang mga Sky Demons, ay maaaring hindi sila kayang talunin ng isa-isa, ngunit kung nagtutulungan sina Baste at Yawaragi, dapat ay nakatakas sila ng ligtas. Maliban kung may ibang elite na lumitaw sa kaharian. Tanong ni Luban na nakakunot ang noo. Isang makahulugang sulyap si Harlot at ikinaway ang kanyang mga kamay nang makita niyang nagmumuni-muni si Justin. Umalis ka, may plano ako. Naguguluhan pa rin si Luban, ngunit maaari lamang siyang umalis sa utos nito. Sa isang kisap mata, nawala siya bilang isang berdeng ilaw. Bumalik sa bulwagan, tinanong ni Lucille si Justin na may kakaibang ekspresyon. Brother Gibson, bakit parang pamilyar ang pangalan? Nawala sa isip ni Justin at tinapik ang kanyang ulo ng nakangiti. Siguro hindi ka nag-aral ayon sa utos ng iyong lola. Yan ang mga pangalan ng maalamat na hayop mula sa Classic of Mountains and Seas. Mga hayop? Bakit dapat tawaging mga hayop ang mga demonyo? Pinutol siya ni Harlot sa sama ng loob. Ang kaguluhan sa loob ng iyong Chaos Cauldron ay tinatawag na isang mabangis na hayop, at ang mga hindi maaaring mag-transform sa anyo ng tao ay kilala bilang mga hayop, ngunit ang mga demonyo ay ang pinakamalapit na species sa Dao. Tayo ay mas malakas kaysa sa mga tao. Ngumisi si Justin. Kung kayo ay mas malakas kaysa sa mga tao, paano kayo ikinulong sa kaharian na ito ng isang taong magsasaka? Napabuntong hininga si Harlot at hindi pinansin ang tanong niya. Ngayon mo lang siya narinig. Mapangahas ang Dragon Gorge. Tinatimad akong maghiganti pero masyado na silang lumayo sa pagkakataong ito. Gusto kong turuan mo sila ng leksyon. Ako. Tumawa si Justin. Hindi mo ba ako hinihiling na pumunta sa Heaven Tournament? Ngayon ay pinapapunta mo ako sa Dragon Gorge. Paano kung mabangga ko ang Dragon King? Patay na ako. Naiinis na sinabi ni Harlot. Natatakot ka. Sa palagay mo ba ay ganoon kalaya si Wilfred? Wala siyang gagawin sa iyo hanggat hindi ka nakipagsapalaran ng malalim sa kanyang teritoryo. Pumatay lang ng ilang dragon na katumbas ng Sky Demon sa panlabas na hanay at magiging maayos ka. Hindi napigilan ni Justin ang kanyang pagtawa. Ito ba ang pagmamalaki ng isang elite? Hindi man lang siya tutulong kapag ang kanyang mga nasasakupan ay namamatay. Ito ang batas ng gubat, survival of the fittest. Kung sinasabi mo na dapat nating tulungan ang mahihina, bakit hinahabol ng mga tao ang mga hayop sa halip na tulungan sila? Tao lang ang tinutulungan ng tao. Tsaka demonyo naman kayong lahat, di ba? Ganti ni Justin. Ngumisi si Harlot. Ikaw ay isang walang muwang na tanga. Ni minsan ay hindi ko sinabi na tayo ay nasa iisang angkan. Ang kapangyarihan ay higit sa lahat. Umaasa sila sa akin upang mamuhay ng isang matatag na buhay. Sila ay may utang na loob sa akin at hindi ako obligadong protektahan sila. Wala akong pakialam sa kanilang kamatayan, mahalaga ako sa aking pagmamataas. Sa madaling salita, parang ikaw, bakit ka kumakain ngayon? Magkaibang klase kayong dalawa, you can still live in peace together, so, problema nila sa pagkamatay, kailangan ko lang ibalik ang pride ko, hindi ko sila pinaghihiganti. Inakala ni Justin na siya ay isang psycho na sayang ang kanyang kagandahan, ngunit ang ilan sa kanyang mga salita ay may kahulugan. Ayokong makipagtalo sa iyo. Maaari kitang tulungan dito, ngunit kailangan mong sabihin sa akin ang dahilan sa likod ng away. Hindi ito maaaring dala lamang ng galit. Sa kanyang pagtataka, umiling si Harlot. Wala akong ideya, ngunit hindi rin ako interesadong malaman. Nagpaplano si Wilfred kaya walang kwentang isipin ito. Malamang na gusto niya akong talunin o umalis sa larangang ito. Hindi ako interesado sa kanyang motibo. Pilit na ngumiti si Justin. Kung ganoon ay dapat bigyan mo man lang ako ng reward sa pagtulong sa iyo.
Ang hindi pagpatay sa iyong kasintahan ay ang aking pinakamalaking gantimpala para sa iyo. Malamig na sinulyapan ni Harlot si Lucille. Namumula lang si Lucille dahil sa tawag na kalaguyo ni Justin. Hindi man lang niya pinansin ang pagpatay na nakadirekta sa kanya. Bumulong si Justin sa loob-loob, wala siyang magagawa sa babaeng ito kaya maaari lamang siyang maging sunod sa Nyeren. Mas mabuting umalis ka ng maaga. Sa bilis mo, aabutin ng 6 hanggang 7 araw para sa isang pabalik na biyahe. Babalik ka sa tamang oras para sa paligsahan. Sabi ni Harlot at naghagis ng dark leather scroll kay Justin. Kinuha ito ni Justin at napagtanto na nakasulat ito sa script ng seal. Buti na lang at nabasa niya ito dahil marami siyang natutunan tungkol sa kasaysayan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.